Kakapasok lang, expose na. Walang takas, lahat sa Kongreso nilaglag ng Comelec. Garcia kumanta sa Senado. Ano itong mga balita na to? Bakit sila nagkakantahan, nagkakadulas-dulasan? Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa balitang ating mapapanood. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, grupong nasa likod ng People's Initiative nagisa sa pagdinig sa Senado at Comelec nila nilaglag ang Kongreso matapos sabihin sa publiko na walang kwenta ang People's Initiative na isinusulong nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa pangatlong pagdinig ng Senado hinggil sa sinusulong na People's Initiative for Charter Change, mabilis na uminit ang eksena dahil sa simula pa lamang ng pagdinig ng Committee on Electoral Reforms para sa People's Initiative, gisado na agad ng mga senador ang grupong pirma dahil sa pagsingil pa lamang ng Senado sa mga dokumentong ipinasusumiti sa kanila. Bigo itong maibigay ang pangalan ng mga nag-donate umano sa kanilang mabayaran ang kalahati ng TV ads para sa People's Initiative. At ayon naman sa leader ng grupo ng pirma na si Noel Oñate, tumanggi di umanong lumitaw ang mga nag-donate dahil umano sa kanilang privacy at kaligtasan ng mga pamilya nito. Ngunit muli namang iginiit ni Senator Amy Marcos at ilang senador na dapat lumitaw pa rin ang mga nag-donate kung ang kaligtasan lamang ang problema dahil handaan niya ang senadora at ang committee na magbigay ng proteksyon para sa kanila. Tama yun, no? Pwede nyo naman sabihin yung pangalan ng mga nag-donate. Kasi kung maganda yan, maganda yung motibo ng kanilang isinusulong o pinapipirmahan, wala namang problema kung malalaman mismo ng Senado kung sino-sino sila at malaman din ng mga tao. Diba? Malam maisip sa kanila, ang babait naman nito, nagbibigay sila ng mga ganyan para makatulong. Diba? Kahit hindi na sila magtago, huwag na lang itago yung pangalan nila, diba? Kung maganda naman ang motibo, bakit ba ayaw niyong sabihin yung pangalan? Yun. Sa kalaunan ng pagdinig, sinabi ng grupo ng pirma na nagsumiti na sila ng mga dokumento. Ngunit ang pangalan na nakalagay lamang dito ay ang pangalan ng kanilang leader na si Noel Oñate. Lumalabas umano na binabawi na talaga ng mga nag-donate ang kanilang mga pera at agad nitong winidraw ang pera at inako lahat ni Noel Oñate ang kabuuang gastos sa TV ads. Napag-alaman din sa pagdinig na hindi umano maituturing na lehitimong grupo ang pirma sapagkat 2004 pa ang kanilang rehistro sa Security and Exchange Commission at hindi pa ito naaayos. Question tuloy ng mga mambabatas kung bakit nauna pa ang pagpakalap ng pirma sa People's Initiative kaysa ayusin ang kanilang rehistro sa ilalim ng Security and Exchange Commission. At kung ating matatandaan sa naunang pagdinig, sinabi ng Comelec na walang expiration ang mga nakalap na pirma. Kaya Senator Bato de la Rosa diniin sa ahensya ng Comelec ang mga pirmang gustong bawiin na mga taong tila namulat na sa katotohanan dahil hindi umano alam ng lokal na Comelec kung papaano aalisin ng mga pangalan ng mga taong gustong bawiin ang kanilang pirma. Ngunit ayon sa chairman ng Comelec na si George Erwin Garcia, wala umanong kwenta ang lahat ng papel na may pirma sa ngayon dahil wala pa namang bisa o kadahilanan kung papaano nila gagamitin at handa umanong maglabas ng guidelines ang Comelec para sa pagbawi ng pirma. Nalabis namang ikinatuwa ng ilan sa ating mga kababayan at sinabi nila na mawawala na ng bisa ang People's Initiative na isinusulong di umano ng grupo ng pirma Kongreso. Ayon pa sa kanila, tapos na ang sinusulong ng Kongreso dahil mismong Comelec na ang nagsabi na wala itong kwenta ang People's Initiative na yan. Hindi talaga mananayigang masama sa kabutihan. Malaking kagaguhan. Bakit ilang sako ang pera ni Oñate para
para gastusan niya ng 55 million na wala siyang pakinabang. Sobrang galante ni Mr. Oñate. O bakit No, kung inako niya nga tama naman yan, no, malaking kagaguhan bakit ilang sako ng pera ni Oñate para gastusan ng 55 million na wala siyang pakinabang. Kasi hindi ka naman talaga maglalabas ng napakalaking pera, lalo-lalo na kung siguro kung yung 55 million na yan, kung alam mong wala kang mahihinit nandyan, kung walang di ba? Kasi okay lang sana kung saan ka nagbibigay ng tulong, siguro mga 100,000, 1,000, kung talagang mapera ka, yung tipong hindi ka humahanap ng kapalit, gusto mong tumulong. Pero in 55 million, napakahirap nun. Diba? Ikaw ba magbibigay ka ng 55 million kasi gusto mo lang tumulong? Uy, diba? Kahit naman sinong matinong tao, kahit naman si Raulo, hindi papayag ng gano'n. 55 billion, ha? Kahit pinakamayamang tao sa buong mundo, magbibigay ng 55 million, malamang hindi niya gagawin yun. Lalong-lalo na kung alam niya na walang balik sa kanya. Siyempre, meron yan. Kumbaga, namumuhunan ka sa negosyo. Ganyan eh. Ay, diba? At saka, bakit kailangan nyo naman gastusan ng ganyang kalaki na halaga? Kung yan ang pinapipirma na yan, ay tungkol lang sa mga ekonomiya, tungkol sa mga pagpapaunlad ng bansa natin, bakit kailangan gumastos ng ganyan? Diba, hindi na kailangan yan. Hindi na rin kailangan mamigay. Ngayon, syempre, yung mga gustong bumawi ng pirma, kaya gusto nilang bawiin ngayon. Dahil, unang-una, hindi naman nila alam talaga kung ano yung pinipirmahan nila. Hindi naman lahat kasi nakakaintindi. Diba? Nandun yan eh. Yun yung mga nasasamantala, yung mga hindi nakakaintindi. Diba? Pero kung naiintindihan yan, hindi ka basta-basta pipirma dyan. Kumbaga yung mga hindi nakakaintindi na yun, ngayon nila nalalaman na, ito pala kahihinat na yan kapag ito yung pirma natin, nakapirma na tayo, paano yung babawiin natin? Medyo mahirap. Buti na lang kamo is, hindi na pinaano ng Comelec yan. Hindi binigyang bisa yan. Diba? Kung nagbigyan bisa yan, ako. kapera din ng taong bayan. Huwag kami, iba na lang. Sa totoo lang, sobrang okay naman po ng economic provision. Kaso hindi direct and straight yung proposal nila about economic provision. So the danger here is pwedeng maisingit ang ibang mga agenda like term limit or even changing the type of government we have. So economic provision is just a bait. Hey mga congressman, ayun, walang rehistro yung pinagawa yung pirma. What can you say? Hindi ang SMNI ang tutukan nyo dahil may kumpletong papeles at existence nila. Katawa, security concern. Kung sa bayan daw, bakit takot kayong isiwalat sino ang nagpondo? And go. Ako, Chair Garcia, narinig naman natin lahat ng legal luminaries, paulit-ulit sinasabi, inadequate yung batas, mas lalo pa yung COMELEC resolution. Madam Chair. Yes, Chairman Garcia lang po. Madam Chair, that will be one of the issues to be resolved by our panel created for the purpose of reviewing the supposedly IRR for Republic Act 6735. Mr. Chair, with all due respect, wag na natin pagpilitan na ayos yung batas at ayos yung resolution ng COMELEC. Pagkat ang liwa-liwanag, yung Santiago pa rin ang prevailing, ba't ayaw natin sumunod doon? Ganun lang kasimple yon. In no way does Lambino amend or repeal ang nangyari doon sa Santiago. Bakit pinagpipilitan ng COMELEC na meron kayong karapatan at kapangyarihan magsariling sikap at gumawa ng batas? Hindi naman po pwede yon. You have the breadth and majesty of a constitutional commission's rule-making power, but you do not have legislative power. We fully agree, Madam Chair, and that's the reason why we suspended the implementation of 10650 because of the issue as to whether 10650 is really or was issued in 2020 in accordance with our rule-making power, in accordance with an enabling law, which so, apparently... as we speak today, Mr. Chairman, yung resolution 10650, susundan ba ninyo o wala na yan? Well, in the meantime, Your Honor, it's subject to the review of our panel because of the issues that was or issues that were raised in these proceedings, Madam Chair. And one of the issues really was whether or not there was an enabling law, and it's very clear during the previous hearings, Madam Chair. Kaya nga, Madam Chair. so dapat, wag na natin pangunahan yung totoong lawmaking body. Dapat ang Congress ang maglabas ng batas kung saan yung patakaran na nagsasaayos nung tamang proseso ng PI ay nakatakda. Wag naman pangunahan na kagad ng COMELEC dahil hindi nga sapat yung batas. Paulit-ulit na sinabi sa atin yon. Thank you, Madam Chair. I would like to ask the question to Chairman George Garcia. Chairman,
During our last hearing in Davao City, Teka lang, no? Sandali. Kaya siguro sinasabi ng ng Congress na, kayo dyan sa Senado, magtrabaho kayo. Kasi puro ganyan ang inaano siguro nakikita sa kanila. Puro ganyan yung sa PI, yung pag-aano nila sa PI. Kumbaga parang, wag niyong anuhin yung PI namin, gato. Puro kayo ganyan hindi na kayo nagtatrabaho. Para sa akin, natural, syempre. Aasikasuhin ng Senado yan. Parang yun ang nakikita ko Kasi, hindi maganda yung mangyayari, magiging resulta ng pinapipirmahan na yan. Kasi kung maganda resulta niya, walang kokontra sa mga yan dyan sa Senado. Oo! Lalong-lalo na maaapektahan yung mga senador. Diba? Maaari nga silang mawala Lalo na kung napapirmahan na yan, lahat. Tapos, inaprobahan yan. O ano ba yung nakasaad dyan sa batas? Diba? Ay, kung sa ano na yan. Talaga bang for economics na ngayon sa ikauunlad ng bansa? Paano kung term limits nga naman? Tapos gusto nila yung mabilisang pagdedesisyon. So syempre ang Senado, alam naman natin, maraming paligoy-ligoy sa Senado di ba? Kapag nawala ang Senado, pag nagdesisyon na yung Congress niyan, mabilis na. Diba? Kumbaga, yung sa botohan, talo Senado dyan. 24 nga naman yan. Kumbaga, yung binoto ng milyon-milyon, sila pa yung kawawa. Talaga nga kasuhin nila yan. Diba? Siyempre, sino ba naman ang gusto mawala sa pwesto? galit na galit yung mga tao na nakapirma. Gustong-gusto lang bawiin yung pirma nila. And I told the regional director that you said during our previous hearing that hindi mo alam kung anong gagawin para pagbawi ng pirma dahil, as you said, there's no rules covering that withdrawal of signatures. Wala kayong COMELEC resolution, the most, wala talaga kayo enabling law na pagbabasihan sa lahat ng gagawin ninyo. So, sabi nung mga tao doon, yung barangay captain, sabi, sir, hindi naman pwedeng pabayaan yan, sir, dahil that signature of ours, for us, is sacred. Sagrado yan sa amin, sir. Ngayon na na-realize namin, sir, na kami ay nailad. Alam mo ibig sabihin ng nailad? Naluko. Ay, gusto namin bawiin yun, sir. Hindi po pwede yun. Bubawiin talaga namin. Tinanong ko yung regional director. Regional director, kung gusto nilang bawiin, mabawi ba nila yung kanilang signature? Sabi ng si regional director Tambuang, sir, in the absence of any rules, policies, I don't know how to do that. Sabi niya. Maybe, sir, yung nag-submit sa amin na abogado, nakilala man yun, Madam Chairman, di ba? Sino yung abogado na nag-submit, baka pwede pa namin at the very least may balik sa kanila kung gusto lang bawiin. Attorney Alex Cunanan. So, I told the barangay captain sa kayong mga tao, nandun, kilalaman nyo yung abogado na yun. Puntahan nyo. Sabi ng mga tao, sir, pressure namin yung abogado na yan. Hanapin namin yan para makuha. Now, the next question is, so, dapat pwede bawiin yun? Halimbawa, yung mga election officers doon, na nagbigay ng certification, na nag-receive sa mga signatures, maawa sila sa mga tao. Kasi, kababayan nila Alam na, ayaw nila yung kababayan lang na maisahan, ayaw nila yung kababayan lang na maluko. Sabi na election commissioners, masakit sa kaluban namin, sir, na yung kababayan namin naluko sa pirma. Kaya baka ibigay nila balik yung signature. Kung kukunin nila, sagrado yan. Kanila yan. Ngayon, kung bibigay yung mga election commissioner, ibigay na, hindi naman kailangan ito. Balik namin yung pirma sa inyo. Wala, hindi naman kami kikita dito. Yan yan. Okay. Pag ibalik nila, are they, those election officers, liable criminally or at the very least administratively as far as your office is concerned? Kung gagawin nila yan? Madam Chair, Your Honors, in the absence of the rules, in the meantime, wala naman pong criminal liability. Baka lang po administrative kasi po accountability namin, parang isang nagpa-receive ng sulat. Remember po, Madam Chair, with all due respect, under 6713 po, pagka nga po nagpa-receive ng sulat sa isang ahensya ng pamahalaan, dapat po ay masagot in 15 days. Parang ganun din po. Ngayon po, para po masolve na lang yung problema, na katulad po at napakaganda po yung nabanggit ng ating kagalang-galang Senator Bato de la Rosa, the COMELEC will be issuing the directive to our local COMELEC on what to do with these documents or with these signatures, just in case our people who signed the signatures would like to withdraw the signatures from the signature sheets. In the meantime, parang stopgap measure po muna hanggat wala talaga yung review namin. Para lang po sa
puso at isip ng mga kababayan natin, at least po, kung sa palagay po nila sila ay naloko, nalinlang, pwede po nila ma-withdraw yung kanilang signature. Doon po Tama yun. Dapat talaga karapatan nila na maibalik kung ano yung pinirmahan nila. Kasi buong akala nila, yun talaga yung magiging resulta ng pinirmahan nila. Yung nakasaad doon. Siyempre, yun ang pagkakaintindi at yun ang pinaintindi sa kanila. Pero sa kabila nun is marami talagang alingas-ngas doon sa pinipirmahan nilang yun. Maraming alingas-ngas na lumabas na hindi lang yun ang nakasaad doon at maaaring marami pang mangyari na hindi ayon sa mga Pilipino, sa mga mamamayan. 'Di ba? Hindi pabor, lalong-lalo niya sa Senado, 'di ba? Yun ang ayaw nila. Kasi hindi yun ang pinaliwanag talaga siguro sa kanila. Dapat kung talagang may papipirmahan kayo, kung gusto nyo talaga, is dapat pinaliwanag nyo lahat-lahat. Hindi kayo natakot. Hindi kayo na ano, kung halimbawa, hindi kasi pipirmahan yun, walang term limits. Diba? Walang term limits yan. So, sinabi nyo na sana, diba? Para nalaman nyo. At least, malay mo, baka yung pinapirmahan nyo, gusto ng tao na ganun. Na, sige, walang term limits kayo. Kayo na lang maglingkod sa akin. Diba? Malay nyo lang, di ba? Pero sa ganyan is parang siyang panloloko talaga kasi iba yung nakasaad doon sa tunay na talagang mangyayari. Kaya kailangan mabawi nila yung karapatan nilang bawiin yung pirma nila. po sa nasa amin. Thank you for that. Thank you for that. Because ang tingin kasi ng taong bayan, yung mga tao na naloko sa pirma, sabi nila, ang dali-dali magpakuha ng pirma sa amin with that promise. Tapos ngayon, ang hirap palang i-withdraw. Nung na-realize namin na naloko kami, gusto namin i-withdraw, ang hirap pala. So, paano bang sabi ng ordinaryong tao na sinabihan lang na bibigyan kayo ng AX, ito yung coupon. Nakita mo yung hearing namin? Bini-issue sila ng mga coupon na para pang-claim nila in the near future, pag-release na yung, ano kaya yung release yun? AKAP ba yun? AKAP, AX, o whatever. Ako, bago lang yung AKAP sa akin, very foreign to me, ha? Para bang tingin ko is designed for PI yung AKAP na yan, eh. Hindi ko lang talaga alam, pero bago sa akin pandinig yan. Ngayon, sabi kasi na ordinaryong tao, ano ba itong gobyerno na ito? Porque ordinaryong tao lang kami, pahirapan kami, karapatan na nga namin yan ang nababayulit. Gusto nga na karapatan namin yung bawiin yung aming perma. Hindi pa ibibalik sa amin. So it's very, very injustice on the part of the ordinaryong tao. So it is incumbent on your part as kumilik. Sana gawan ninyo na action dahil yung mga tao doon sa Davao, kung parang sa manok pa, nagpapanikad na ba? Yung gano'n na, o gusto na talagang sumugod sa election officer, kumilik election officer's office para kunin yung kailang perma. So please, bilisan nyo yan para mabigyan nyo ng guidelines yung mga tao nyo doon sa baba. Tama. Dahil yung mga tao naman nyo sa baba, they are willing to do that kung may clearance sa'yo. Yes, please, Madam Chair. Wala naman sigurong nagkukontrol sa'yo, no? Wala naman sigurong pipigil sa'yo na gawin yan. Yes, Madam Chair, Your Honors, gagawin po namin. And again, sa mga nanonood po sa kasalukuyan, gusto lang po namin i-guarantee lahat po ng mga signature sheets na yan, kasama yung mga signatures, at this point ay walang kwenta. Mere scrap papers. Walang kwenta. Kasi wala pa naman pong bisa o kadahilanan kung bakit at paano nila gagamitin yung Sa'yo, walang kwenta. Pero sila nag-initiate na malaki na ang ginastos. Kapital na nasunog. Ay, sabi mo there's no deadline. Expiry. There's no expiration date. So pag nakalimutan na yung issue about PI, pwede ka namang gapangin ng mga nag-initiate yan. Tuloy natin yan dahil kumpleto na. We have already, sobra-sobra nga ang na-claim nakuha nila eh. Yung ibang distrito, hindi lang 3%. Yung iba, 20% ang nakuha nila. So talagang malaki na investment nila dyan. Pwede nilang i-revive yung effort na yan. Laki na nagastos nila, no? Baka ilabang pag natahimik na naman ito issue na ito. Kaya dapat may balik sa kanilang perma na yan. Sagrado yan na, Commissioner. Hindi ako bugado ha, pero ordinaryong tao lang ako. Pero sa akin, pag ako'y pipirma, paninindigan ko yan. Pwede mo akong maikulong dyan kung pumirma ako at pwede akong mamatay dyan sa pirma na yan. Diba? Sa atin, sa ordinaryong tao. Kaya yung tao na yun, tulungan rin natin na ma-preserve yung kailang dignity. They want to get back their dignity na hindi sila maloko sa ginaganon. Ito, merong card dito. Pirma kayo, bigyan kayo ng card. Later on, that card can be claimed for cash ayuda from the government. Yun ang sabi sa kanila. So, please, Commissioner, gawin niyo po. Thank you. Yes, Madam Chair. Ayun, natating natong ngayon ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre yan sa Senado, no? So, sinasabi na walang kwenta daw yung mga pirmang yon at hindi talaga, walay.
So, ang sinasabi nga dito ni Senador Bato na baka mamaya pag naglaylo yung issue is bumalik pa kasi may mga nakuha ng pirma. So, dapat ang gawin nila dyan is isaoli na lang nila yung mga pirma ng mga pumirma. Kasi yun ang kailangan eh. Hindi pa pwedeng yung mga pirma nila is nandiyan pa kasi baka pwede pang gamitin yan sa susunod. 'Di ba? Kayo mga katunay, ano pang masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace!